Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ano ang tatlong pagkukulang ni Mister kay Mrs. kaya nakahanap ito ng ibang lalaki? Pakinggan nyo to mga kalalakihan, baka meron kang pagkukulang kay Mrs. at para meron kang idea kung bakit nga ba nakahanap siya ng iba. Ang una mga kasawi is kawalan ng oras. Napaka-importante sa aming mga kababaihan na binibigyan nyo ng oras si Mrs. Lalo kapag tuwing dapat kayo magbabanding pero ikaw ay wala ka palaging oras para sa kanya. Ni hindi mo nga siya kayang tanungin, ni hindi mo nga siya kayang pakinggan, ni hindi mo nga siya kayang sagutin ng mga tinatanong niya sa'yo. Lagi kang naboboring, na lagi kang nananawa sa mga tinatanong niya. Yung ending ay palagi kang, kawalan ng oras para sa kanya. Yung mga maliliit na bagay, nakakamustahin mo siya ay hindi mo magawa. Kaya yung ending kapag minsan may nakakikilala, iba ay yung babae na ibang lalaki ay doon nila binibigyan sila nito ng oras, doon sila nahuhulog sa ibang lalaki dahil feeling nila ay may lalaking handang makinig sa mga kwento nilang paulit-ulit na handang naandyan para pakinggan sila sa mga hinanaing nila sa buhay, na handang andyan sila palagi. Kaya mabilis silang nahuhulog sa ibang lalaki kapag pinapakita sa kanila na pinapahalagan sila, binibigyan sila ng oras na dapat ay ikaw ang magbigay nito na legal husband pero hindi mo nagawa dahil masyado kang busy sa trabaho or busy ka sa iba mga kasal. Ayan lang po yung ating una na pagkukulang. Ang pangalawa mga kasawi is kulang sa satisfaction sa kama. May mga kababaihan naman na nakukontento pagdating sa kama kung ano lang yung binibigay ni Mister, kung ano lang yung gusto ni Mister ay tinatanggap lang din ni Mrs. Pero may mga kababaihan naman talaga na naghahanap ito ng satisfaction. Kung paano siya masasarapan sa kama, kung paano niya ma-hit yung mga posisyon na gusto niyang ninanais at matikman at nako-curious siya tungkol dito. Pero kapag hindi siya nabibigyan ni Mister ng ganito, alam mo ba, parang napapaisip siya, what if kaya mag-try ako ng iba, what if kaya na what if kaya kapag kaiba ang magbigay nito sa kanya, 'di ba? Yung mga thinking ng babae ay hindi talaga pare-parehas. May mga kababaihan na kontento sila kung ano lang yung meron. Pero may mga kababaihan kasi kapag palagi silang hindi nasasatisfied sa kama, ay mabilis silang nabibitin at higit sa lahat napapaisip sila na what if kaya iba na lang yung makakasama nila, tapos nakatikim sila ng ibang putahe. So yung pagtikim nila ng ibang putahe tapos doon sila na satisfied, yung hinahanap-hanap nila, na instead ikaw yung magbigay nito sa kanya. Kasi may mga legal husband na kapag sila ay nakakaunang makaraos, wala na itong pakialam kay Mrs. kahit na si Mrs. ay palaging nabibitin. So yung ending, akala nila ay okay lang ito kay Mrs. kahit nabibitin ito. So syempre may mga kababaihan na nadidismaya sa kanilang mga legal husband. Kumbaga napipiko, naiinis dahil hindi siya nasasatisfied sa kama. So yung ending, kapag eto nga naka-experience sila ng ibang lalaki na nagbibigay sa kanila ng 100 na satisfaction, ay dun nila hinahanap-hanap ang ibang lalaki mga kasal. Ayan lang po yung ating pangalawa na pagkukulang. Ang pangatlo mga kasawi is kulang sa financial support. Ayan. May mga kalalakihan kasi talaga na walang pangarap. May mga kalalakihan lang na kontento kung ano ang meron sila. Yung kahit isang tuka, yung walang pakialam, walang pangarap, yung walang plano sa buhay nila, walang plano sa pamilya. In short ay parang okay lang sa kanya kahit ano ang buhay nila. May mga kababaihan na kapag ganito nakaka-experience sila simula't-simula na mahirap na sila, yung walang-wala na talaga sila simulat sa fall, tapos nagkaroon sila ng pamilya, ayan, ng asawa, tapos yung asawa niya hindi sila nabibigyan ng marangyang buhay. Ayan, hindi pa rin sila nabibigyan ng masarap na buhay. Kumbaga kulang pa rin sa pagkain, hindi sila nakakakain ng masarap na pagkain, hindi pa rin sapat ang kanilang ginagasto sa buong pampamilya dahil si Mr. nga hindi sila binibigyan. In short ay kapag kami lalaking nagpaparamdam sa kanila or binibigyan sila ng ganito or
Ayan, nakaranas sila ng lalaki na talagang handang suportahan sila pagdating sa financial. So, yun nga, ang nangyayari ay mas ginagrab nila yung opportunity para naman makaranas sila ng marangyang buhay at mabibigay nila sa kanilang mga anak para hindi na ito maghirap. Kaya yung ending ay minsan, madalas talaga na iniiwan ni Mrs. ang kanilang mga asawa na batugan. Kasi nga syempre para sa kanila ay wala silang future para dito. So, sumasama sila sa isang lalaki na binibigyan sila ng marangyang buhay. Kasi feeling nila ay ito yung magbibigay sa kanila ng magandang buhay dahil natutugunan ang mga kagustuhan nila na para sa pansarili at para sa mga kanilang anak. So, yan lang po yung ating pangatlo na pagkukulang mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung ay advice sa topic na ito. Lagi yung tatandaan sa mga kalalakihan. Kaya kailangan laging tatandaan na nagkakaroon kayo ng oras sa inyong mga misis. Lahat ng suporta ibigay nyo para sa kanila dahil lagi nyo tatandaan na kapag once tayo ay nagkaroon na ng pamilya, dapat eto na yung priority natin. Wala na tayong ibang priority kundi yung pamilya at mga anak natin dahil bumuo at bumukod na tayo ng pamilya. So, kailangan maitawid natin sila ng maayos at makakaraos sila ng maayos para naman hindi ka magsisi sa huli kapag once si Mrs. ay nakahanap ng iba. 'Di ba minsan kasi may mga lalaki na nagiging komportable sila na akala nila ay okay lang sa babae pero yung ending naman pala ay hindi ito nakokontento sa pinapakita at pinaparamdam ng kanilang mga legal husband, mga kasawi. Ayan lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga. Mahal kayo na inyong advisor.